Anthony? Ikaw ba yan? Engineer Anthony? Bati ni Edward sa kaibigan na ilang taon na rin niyang di nakikita. Edward, ang sikat na fashion designer from London. Kumusta ka na? How's life? Usisa ng kaibigan niya. I'm okay. Ito, single pa rin ngayon. Sagot niya habang pumipirma sa guest list. So, gaano katagal mong plano magstay na single? Until I find the right woman for me. Mukhang kilala ko na yung tinutukoy mo ah. Pabirong sabi ni Edward. Alam mo naman na siya ang first love ko. Well, Engineer Anthony, I guess luck is in your side tonight. Kasi andito na siya. Kakarating lang niya kanina. Pagbabalita ng LGBT na kabatch niya. Igala mo lang yung paningin pagpasok mo sa entertainment hall ng hotel neto. And I'm sure makikita mo agad siya. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Anthony, anak, kunin mo nga yung natirang dayami sa gilid ng kwadra. Utos ng ama niyang si Mang Oscar. Opo, itay. Aga na tinigil ni Anthony ang ginagawa nung mga oras na yon. Binuhat niyang nakataring dayami at dinala niya sa kanyang ama na noon ay abalang nagpapakain ng mga kabayo. Napaliguan mo na ba si Belle? Tanong nito sa anak nang ito ay lumapit sa kanya. Tapos na po. Magaling kung ganun. Nagsabi na kasi si Don Enrique na parating na siya kasama ang kanyang asawa na si Doña Isabel. Kasama rin nila ang kanilang anak na si Clara. Pagbabalita ni Mang Oscar. Bumilis bigla ang tibok ng puso ni Anthony. Crush na crush niya kasi si Clara. Abot langit ang paghanga niya rito. Bukod kasi sa maganda ito, ay matalino pa. Magas pa nga lang ang pag-uugali. Sige Anthony, ayusin mo na si Belle at Apollo. Siguraduhin mong mahigpit ang pagkakatali mo sa sinturon nila. Bili ng itay niya. Si Mang Oscar at Aling Joy ay mga katiwala sa rancho ni na Don Enrique at Doña Isabel. Matagal na silang naninilbihan rito. Walang masabi ang mga magulang ni Anthony sa ipinapakitang kabaitan ng mag-asawa sa kanila. Kayong mag-ama, itigil niyo muna ang ginagawa niyo. Nakahanda ng almusal. Yaya ni Aling Joy sa dalawa. Papunta na po kami dyan, inay. Sagot ni Anthony. Ilang minuto matapos kumain sina Anthony at Mang Oscar, ay siya namang pagdating ng kanilang mga amo kasama si Clara. Sinalubong nila ang mga ito sa may harapan ng rancho. Magandang umaga po at maligayang pagdating po, Don Enrique, Doña Isabel at Ma'am Clara. Bati ng tatlo. Salamat, Mang Oscar. Kumusta naman kayo rito? Pag-uusisa niya. Okay lang naman po, Don Enrique. Sagot ni Mang Oscar. Ang makabayo na sina Belle at Apollo, nasa kondisyon ba sila? Pahayag pa nito. Nako, kondisyon na kondisyon po ang dalawang kabayo. Pagmamalaki ng ama ni Anthony. Sige, kami mag-aagahan muna. Pagkatapos na nay, mga bayo kami ni Senyorita Clara nyo. Si Doña Isabel ay may iwan lang sa bahay. Hindi kasi yan mahilig sa kabayo. Wika ng Don. Iintindihan ko po, Don Enrique. Ipahanda ko na po ang mga kabayo sa anak kong si Anthony. Para pagbalik niyo po rito ay agad na kayong makakapamasyal. Paniniguro ni Mang Oscar. Dumaan ng masandali, maya't maya lang ay nasa tabi ng mga kabayo. Sina Don Enrique at Ma'am Clara. Unang sumakay sa kanyang kabayo ay si Don Enrique. Kahit sa edad na 50, ay malakas pa rin itong tignan. Oh, Clara anak, sumakay ka na kay Belle. Utos ng kanyang ama. Saglit na natigilan si Senyorita. Baguhan pa lang kasi ito sa pangangabayo, kaya't di pa ito bihasa sa pagsakay. Napansin yun ni Mang Oscar. Anthony, tulungan mo si Ma'am Clara. Nihirapan ata siyang sumakay kay Belle. Utos ng ama niya. Masusunod po, itay. Nilapitan agad ng binata ang kanyang babaeng amo. Sinubukan niya itong alalayan sa pagsakay kay Belle. Tulungan ko na po kayo, ma'am, sabi ni Anthony. Kaya ko ito. Huwag mo na akong hawakan.
Ang pagtuunan mo ng pansin ay dapat hindi gumalaw si Belle para makasakay na ako. Pabulong na utos niya para di yun marinig ni Don Enrique. Sigurado kasing pagagalitan na naman siya nito dahil sa kanyang pagiging suplada. Tingnan mo ang anak kong yan, Oscar. Suplada pa rin hanggang ngayon. Hindi na yata magbabago ang kanyang ugali. Wika ng Don. Huwag po kayo magsalita ng patapos, Don Enrique. Habang buhay tayo ay may pag-asa para magpalit pa ng pag-uugali. Mungkahi ni Mang Oscar. Sa palagay ko ay may punto ka dyan. Siguro pag nakahanap na yan ng lalaking magpapatibok ng kanyang puso ay magiging mabait na ang unika-iha ko. Sagot niya sa kanyang katiwala. Kayo pong bahala, ma'am. Basta andito lang po ako sa tabi niyo pag kailangan niyo ng tulong. Sabi ni Anthony. Lumayo ka nga sa akin. Lala akong iilang. Patuloy na pagsusungit nito. Sinunod naman ito agad ni Anthony. Anthony, ang mabuti pa ay samahan mo ang Ma'am Clara mo sa pangangabayo. Kumuha ka na rin ng kabayo mo sa kwadra. Utos ni Don Enrique. Masusunod po, senyor. Masayang tugon ni Anthony sa sinabi ng kanyang amo. Ang totoong dahilan bakit siya maligaya sapagkat magkakaroon siya ng pagkakataon na makasamang crush niya. Mabilis na nakabalik ito. Halatang nagmamadali kasi ayaw niyang iwanan siya ni Ma'am Clara niya. Si Marivic ang napili niyang sakyan. Isa ito sa mga pangangarerang kabayo sa rancho. Kaya't matikas ito at mabilis. Hiya! Hiya! Sigaw ni Clara sa kanyang kabayong si Belle. Nung unay ayaw nitong kumilos. Nagtaka si Anthony sa kinikilos nito. Nilapitan niya ang kanyang senyorita habang nakasakay siya kay Marivic. Doon niya napansin na mali ang paghahawak ni Clara sa reyna ng kabayo niya. Ang naintindihan kasi ni Belle ay tumigil at di umarangkada. Ma'am Clara, luwagan niyo lang po ang paghawak sa reyna ni Belle. Sabi ni Anthony. Tigilan mo nga ako. Huwag kang magmagaling. Bulyaw nito sa kanya. Tumutulong lang po ako sa inyo, ma'am. Wala pa akong intensyong masama. Sagot niya. Basta, tumahimik ka. Walang nagawa si Anthony kundi sundin ang utos ng kanyang senyorita. Crush niya kasi ito at ayaw niyang magkaroon ito ng bad impression sa kanya. Bawas pogi points daw yon. Hiya! Hiya! Nagpatuloy pa rin si Clara sa maling ginagawa niya hanggang sa nainis na si Belle at bigla itong tumindig. Sumigaw ang kabayo ng pagkalakas-lakas. Pagkatapos ay bumulusok ito ng takbo. Munti ka nang mahulog si Clara sa pagkakaupo sa silya ng kanyang kabayo. Nakaramdam ito ng matinding takot. Senyorita! Senyorita! Sigaw ni Anthony habang pilit na hinahabol si Clara. Pinalo niya si Marivic para mas tumulin ang takbo nito. Dahil nga sa racehorse ito, madali niyang naabutan si Belle at Clara. Hinatak niya ang reyna ni Belle upang tumigil ito. Dahan-dahan itong bumagal sa pagtakbo hanggang sa nakatayo na lamang ito na humihingal. Okay lang po ba kayo, Ma'am Clara? Usisa ni Anthony. Okay lang ako. Mihinang sagot niya. Nagulat kasi si Belle sa mga ginawa niyo, kaya siya napatakbo ng mabilis. Paliwanag ni Anthony. Salamat. Salamat. Pagod na sabi nito. Tama ka. Dapat ay nakinig ako sa'yo. You saved me. You're my hero. Wika nito sabay hawak sa kamay ni Anthony. Nabigla ang binata sa nangyari. Ngunit kalma lang siya. Baka kasi mabuking ng kanyang senyorita na may lihim itong pagtingin sa kanya. Sa di kalayuan ay nakita pala ni Mang Oscar at Don Enrique ang kabayanihang ginawa ni Anthony. Namangha sila sa katapangan ng binata. Ibang klase yung anak mo, Oscar. Sabi ni Don Enrique. Manang-mana sa'yo. Kung di dahil sa kanya, malamang napahamak na si Clara ko. Pahayag pa niya. Ginawa niya lang po ang trabaho niya, senyor. Sagot naman ni Mang Oscar. Iniatang ko sa kanya responsibilidad ng pangangalaga kay Ma'am Clara sa pagkakataon na ito. At sa wari ko, ginampanan naman niya ito sa abot ng kanyang makakaya. Magaling ang anak mo. Patuloy na wika ng Don. Patunay na lubos na humanga ito sa anak ni Mang Oscar. Mamaya, pagbalik natin sa bahay, papuntahin mo siya sa akin. Nais ko siyang makausap. Utos ni Don Enrique. Sige po, senyor.
Sagot naman ng ama ni Anthony. Samantala, sina Anthony at Ma'am Clara ni Twy nangangabayo na sa di kalayuan. Tinuturuan siya ng anak ng katiwala nila. For the first time, nakikinig ito sa kanya. Upang di po magulat si Belle, dapat ay huwag niyo pong higpitan masyado ang paghawak sa reyna niya. Kapag ganito kasi ang masasaktan nito at mag-iisip ito na ang gagawin upang alisin kayo sa pagkakaupo sa likod niya, katulad po ng ginawa niya kanina. Mahabang paliwanag ni Anthony. Natakot rin kasi ako kanina, kaya nahigpitan ko ang hawak ko. Depensa ni Clara. Normal lang po yan ang maramdaman niyo, ma'am. First time niyo po kasing sakyan si Belle. Ayaw ko sana kaso, ito naman kasi si Papa, mapilit. Ngumiti na lamang si Anthony habang malagkit na tinitigan sa mata si Clara. Mas lalo yatang lumalim ang paghanga nito sa kanya, lalo na't nagkakagaanan na sila ng loob. Papa, did you see what Anthony did? Paniniyak ni Clara sa kanyang ama. Yes, I did. Thankful nga ako sa kanya. He saved your life back there. Sabi ni Don Enrique. Naputol ang usapan ng mag-ama nang biglang dumating si Aling Joy. Don Enrique, tara na po sa loob ng bahay. Magpahinga po muna kayo ni Senyorita Clara. Yaya ni Aling Joy. Pinagtimpla ko na po kayo ng kape at juice naman po para kay Ma'am Clara. Nag-aantay na rin po si Doña Isabel. Dagdag nito. Halika na, Iha. I think you need a break matapos ang lahat ng nangyari kanina. Tawag ni Don Enrique sa anak niya. Sige, Papa. Salamat ulit, Anthony. Salamat. Pahayag niya sa katiwala na nagligtas sa kanya kanina lang. Mas lalong kinilig si Anthony sa sinabi ni Clara. Kung pwede ngayon tumalon siya sa tuway, tatalon siya. Imagine mo naman na malapit na siya sa crush niya. It's definitely one step closer sa puso niya. Makarang ilang oras ay kinausap ni Don Enrique ang binata tulad ng biling niya kay Mang Oscar. Iho, ilang taon ka na? Bunga nitong tanong. 15 years old po, Don Enrique. Kinakaba niyang sagot. Abay, kasing edad mo lang pala si Clara ko. Bulalas ng Don. Opo, siguro po. Sabi ni Anthony. San ka pala nag-aaral ngayon? Usisa pa ng amo niya. Tumigil po ako saglit. Kinukulang po kasi sa budget sina inay at itay. Nagbi-maintenance na po kasi sa itay. Ganun ba? Gusto mo bang makapag-aral ulit? Oo naman po. Papayag ka ba kung sa paras na eskwela ni Ma'am Clara mo kapapasok? Hindi agad nakasagot si Anthony. Nagulantang kasi ito sa mungkay ni Don Enrique. Okay lang ba sa'yo, iho? Ulit ni Don Enrique. Napansin niya kasi na walang reaksyon ng binata. Opo. Sigurado ka ba dyan sa desisyon mo? Kasi pag pumayag ka sa sinabi ko, doon ka muna maninirahan sa mansyon namin at hindi dito sa rancho. Mawawalay ka sa iyong mga magulang at kapatid. Dugtong ng mistisong amo niya. Pag-isipan mong mabuti. Kausapin mo ang inay at itay mo. Sabihin mo sa kanilang inaalok ko. Huwag silang mag-alala kasi sagot ko lahat ng pangangailangan mo. Paniniguro ng Don. Masusunod po. Ano nga palang gusto mong kunin sa kolehiyo? Inhinyero po. Nais ko po sanang kumuha ng kurso po sa pagiging civil engineer. Magandang karera yan. Pangarap mo bang magdisenyo ng mga bahay? Hindi lang po yun, Don Enrique. Bala ko po gumawa ng mga naglalakihan at nagagandahan na gusali dito at sa ibang bansa. Pagyayabang niya. Mas maigi pa lang naisip mo, iho. Natawang sabi ng kanyang amo. Sige, ulitin ko. Ipaalam mo muna kay na Itay Oscar at Inay Joy mo ang inoffer ko sa'yo. Sana'y malaman ko ang kasagutan mo bago kami umalis pabalik ng mansyon sa Sabado at nang mapaghandaan natin ang paglipat mo doon. Opo, senyor. Salamat po ulit. Tumayo mula sa kinaupuan niya si Anthony. Matapos itong magpaalam sa Don, agad niyang hinanap ang itay at itay niya upang ibalita ang mungkahin ng amo. Nako, magandang balita nga yan, anak. Sabi ni Mang Oscar. Kaya mo bang mawalay sa amin? Usisa ni Aling Joy. Kakayanin po. Para naman po ito sa inyo at sa mga kapatid ko. Sagot niya si inay na nakikitaan ng kalungkutan sa kanyang mukha.
Ngayon lang mapapalayo si Anthony sa kanila at parang di niya kakayanin. Huwag po kayong mag-alala. Gagawin ko po ang lahat para makatapos ako. At kapag may trabaho na ako, igagawan ko kayo ng bagong bahay. Pangako nito sa magulang. Sige Anthony, pumapayag na kami ng inay mo. Wika ni Mang Oscar. Maraming salamat, itay at inay. Pangako ko po, gagawin ko ang best ko para matupad ko ang lahat ng sinabi ko sa inyo. Maligayang umalis patungong kwadra si Anthony. Dalawang bagay kasing nangyari sa kanya nung araw na yon na lubos na nagpabago sa takbo ng kanyang buhay. Una, ay nagkalapit na sila ni Ma'am Clara niya bilang magkaibigan at makasama pa niya ito sa bahay at maging sa pinapasukan nitong paaralan. Dumating ang Sabado. Aalis na sina Don Enrique, Doña Isabel at Clara sa rancho. Kinausap muna ng Don si Anthony upang malaman kung pumayag ang magulang niya sa mungkahi niya. Anthony, iho, anong sagot ng itay at inay mo sa inoffer ko sa'yo? Tanong nito sa binata. Pumayag na po sila, senyor. Okay lang daw po sa kanila. Tama ba itong sinasabi ng anak niyo? Oscar Joy? Baling nito sa kanyang mga magulang na nasa likuran na pala niya nang di niya namamalayan. Opo, senyor. Totoo po. Sagot ni Mang Oscar habang buhat-buhat nito ang mga bag nila. Kung ganun ay, wala na tayong problema. Pasukan na sa susunod na buwan. Pasusundo na lang kita rito sa susunod na linggo. Ihanda mo ang mga kailangan mo para sa enrollment. Bili ng Don kay Anthony. Sige po, Don Enrique. Bigla na lang lumapit si Clara sa dalawa nang marinig ang sinabi ng kanyang papa. Is it true? Doon ka na rin mag-aaral sa school ko? Excited na tanong nito kay Anthony. Opo ma'am. Nahiyang sagot niya. Nice, sa wakas ay makakasama na kita. Tuwang-tuwa nitong sambit. Taging abala si Anthony sa mga sumunod na araw. Agad niyang inasikaso ang mapapeles na kailangan niya tulad ng Good Moral at Form 138. Tingnan mo nga ating anak Joy. Hindi maganda o gaga sa ginagawa. Natatawang sabi ni Mang Oscar sa kanyang asawa. Oo nga, ngunit dahil ba ito sa muli niyang pagpasok o kay... Di tinuloy ni Aling Joy ang sasabihin kasi napansin niyang papalapit si Anthony sa kanila. Narinig ko po yun, inay. Wika nito na medyo naiinis. Ang alin? Wala naman akong binabanggit na pangalan ah. Pagbibiro ng kanyang inay. Inay naman. Hindi lang po siyang dahilan. Gusto ko lang talaga makatapos sa pag-aaral para guminhawa naman ang buhay natin. Huli ka, ibig sabihin ay may gusto ka kay Ma'am Clara mo. Wala po. Wala po. Maray na pagtanggi ni Anthony. Tayo lang naman ang itay mo ang narito. Umamin ka na anak. Pangungulit ni Aling Joy. Sige na nga po. Opo, crush ko po si Ma'am Clara. Oh, kita mo na? Tapos kanina kung ano-anong idinadahilan mo. Wika ng inay niya. Anak, mayaman sila. Alangan ka sa kanya. Saba ni Mang Oscar. Paghanga lang naman pong nararamdaman ko itay. Maaari po itong magbago. Pangangatwira ni Anthony. Maganda kung ganon. Makakahanap ka rin ng katulad niya pagkatapos mong graduate sa kolehiyo at maging inyero ka na. Bili ng itay niya. Di na umimik si Anthony. Nasaktan kasi ito sa sinabi ng ama. Si Clara ang first love niya. Di niya yun mapapalitan ng ibang babae. Handa naman siyang maghintay basta bahala ng tadhana kung sila nga ang magkakatuluyan sa bandang huli. Mabilis na dumaan ang mga araw. Nang sumunod na Sabado, ay pinasundo siya doon ni Don Enrique. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang inay na noon ay di mapigilan ng pag-iyak. Matagal kasi bago niya makitang muli ang panganay na anak. Andito ka na pala, iho. Bati ni Don Enrique sa binata. Opo, kakarating ko lang po. Sagot niya sa amo. Welcome sa aming mansyon. Sana'y ituring mo ito na pangalawang tahanan mo. Dagdag nito. Oo naman po. Masayang sabi ni Anthony. Myla, samahan mo siya sa kanyang magiging kwarto. Mula ngayon ay ituturing niyo siyang bahagi ng aming pamilya. Utos ng Don. Masusunod po, senyor. Nagulat si Anthony sa binanggit ng amo niya. Bahagi ng pamilya? Paano ako naging bahagi ng pamilya nila? Pabulong na tanong nito sa sarili.
Sobra naman yata ang pagtrato na yon sa kanya ng Don. Dito ang kwarto mo. Kasama mo dito sa Mario, na family driver natin. Maaari mo nang ilagay ang mga gamit mo dyan sa cabinet. Utos ni Ate Myla niya. Sige po ate, tugon niya. Samantala sa may salas. Pa, dumating na ba si Anthony? Excited na tanong ni Clara sa ama niya. Yes, Iha. As a matter of fact, pinasamahan ko siya kay Myla sa kanyang kwarto. Wika ni Don Enrique sa anak. Great. Can I bring him to the mall? Mamamasya lang po kami pa. She knows some kind of welcome party for him as a thank you gesture. Paglalambing ni Clara. No problem. Whatever my unika Iha wants, she will get. Sagot ni Don Enrique sa bugtong na anak nito. Apple of the eye ng Don si Clara. Nag-iisang anak niya kasi ito. Subalit dahil sa gawing yun ay lumaking spoiled brat ito, which explains yung pagiging suplada nito minsan. Just like the first time na magkita sila ni Anthony sa rancho. Anthony? Anthony! Andyan ka na ba sa kwarto mo? Sigaw nito sa may hallway papunta sa servants' quarters. Nalimpungatan ng binata. Patulog na sana siya dahil sa sobrang pagod sa malayong biyahe. Opo, senyorita. Sagot niya. Nice. Can I come in? May sasabihin lang sana ako. Palambing niyang paghingi ng pahintulot. Oo naman po. Pahayag ng binata. Alright, papasok na ako. Takasuot na ng dark green halter top si Clara at maong jeans. Sa baba naman ay sneakers ang gamit niya. Mas lalo itong nagpatingkad ng angking kagandahan niya. Nabighani tuloy si Anthony nang makita niya itong nakatayo sa pintuan ng kwarto niya. Nagpaalam na ako kay Papa na isasama kita sa mall ngayon. It's my way of thanking you for everything that you did for me. Kaya huwag ka nang tumanggi kasi pumayag na siya. Kwento nito sa binata. Ma'am? Huwag na po. Nakakaya po. Saka wala po akong isusot na pang mall. Pagdadahilan niya. Magagalit ako pag di ka sumama. Also, isa rin sa dahilan ay bibili tayo ng mga isusot mo for school. I want you to be presentable. Siyempre ikaw ang... Di na ituloy ang sasabihin pa niya kasi biglang dumating si Myla. Ma'am Clara, hinahanap kayo ng mama niyo. Balita niya sa kanyang senyorita. Bakit daw? Kay Jess na busy akong nakipag-usap kay Anthony. Hindi rin po niya nabanggit, inutusan lang po ako niya na tawagin kayo. Dagdag ni Myla. Alright, akyat na ako. Anthony, mag-ready ka na. Alis na tayo in 15 minutes. Paalala nito sa kausap na binata. Sige po, ma'am. Umalis na si Clara upang kausapin ang kanyang mama. Iha, what are you doing? Galit na sigaw nito kahit malayo pa si Clara. What do you mean, ma? Si Anthony. Masyado ka na nga yatang malapit sa kanya. Dagdag ni Doña Isabel. Oh, that. I owe him my life. Bakit sa tingin mo ba? Pag di niya iniligtas ang buhay ko, ay kausap mo pa ako ngayon? Masungit na tugon nito sa mama niya. I'm just repaying for what he did. Sana yan ang isipin niyo. Are you sure? Yes. It's all because of that. Wala naman ibang dahilan. Good. Akala ko kasi ay nagkakagusto ka na sa kanya. Oh my. She must be kidding. Paano naman ako magkakagusto sa ganung uri ng tao? Hindi siya nababagay sa pamilya natin. Much more sa akin. Pagpapaliwanag niya. Salamat. Iba na kasi ang dating ng mga ginagawa mo sa kanya. Si Papa mo, bakit tinulungan niyang makapag-aral si Anthony? Tanong ulit ni Doña Isabel sa anak. Ayun ba? It's the same sa reason ko. He owes him my life. At yun lang ang tanging paraan upang mabayaran niya ang utang na loob niya sa kanya. Now it's clear. I thought nahibang na kayong pareho ng papa mo. Na you were bossed out of your mind. No worries, ma. Now you know the true reason bakit namin ginagawa ito. Hindi naman kasi kami mga taong ingrato. Marunong din kasi kaming tumanaw ng utang na loob. Okay. That settles everything, Iha. Enjoy your shopping at the mall. Thanks, ma. Well, I have to go. Paalam niya kay Doña Isabel. Wait, dahil sa pagtatapat mo here, gamitin mo itong credit card ko. Buy whatever you want. Panunuhol nito sa anak. You're the best, ma.
Masayang sabi ni Clara sabay halik sa pisngi ng mama niya. Sa buong akala ni Anthony at magulang nito ay forever nang ipinapakitang kabaitan ng Ma'am Clara at Don Enrique sa anak nila. Nagkamali pala sila. Isa lamang pala itong pagbabalat kayo. Naipit tuloy ang panganay nilang anak sa isang sitwasyong nasusubok sa kanyang katatagan. Oh, ready ka na ba, Anthony? Tanong ni Clara. Yes, ma'am. Mahinang sagot nito. Niya kasi itong lumabas ng kwarto. Ang suot lang niya ay pinaglumaan niyang maong at puting t-shirt. Okay lang yan. Lantarang pagsisinungaling ni Clara. Sige po. Ilang minutong dumaan at nakasakay na sila sa kanilang Montero. Kuya Mario, sa Market Square po tayo. Utos si Clara. Okay po, ma'am. So, kumustang first day mo sa bahay? Usisan nito kay Anthony. Okay naman po, so far. Minang sagot ng binata. Nice. Basta kapag may kailangan ka, just send me a message. Napaisip si Anthony, paano niya gagawin yun? Wala naman siyang cellphone, tulad ng senyorita niya. Ma'am, baka personal lang kitang sabihan. Ala po kasi akong phone. Sabi ng binata. Ay, oo nga pala. Bilhan na lang kita sa mall. Nako, huwag na po. It's the least I can do. Nakangiting wika niya kay Anthony. Lingid sa kaalaman ng binatay, may lihim na balak si Clara. Kaya ito binilhan ng cellphone, ay para madali niya itong utusan kahit nasaan man ito. Naglibot ang dalawa sa mall, kung pagmamasdan nga ay para silang magsyota. Nasa cloud 9 noong mga oras na yun si Anthony. Subalit ang kaligayahan na yun ay panandalian lamang. Ilang saglit lang ay dumating ng mga barkada ni Clara. Hello friend, bati ni Ayan, ang low na LGBT na kaibigan niya. Hi there, Frenchie, malanding sabi ni Clara, sabay beso-beso kay Ayan. Sino yung akay-akay mo? Panlalait ni Ayan kay Anthony. Oh, this guy? He's just one of my papa's assistants sa ranch. Binigyan siya ng scholarship ng papa ko kaya sa school na rin siya mag-aral next semester. My, is he going to be part of the group too? No choice. It's my papa's orders. Akala siguro ay dinintindihan ni Anthony ang pinag-usapan ng dalawa. Nanonood ito ng YouTube movies kaya he is world first. Sa uri ng barkadahan meron sina Clara. Nagpretende lang siya at nanahimik para maibsan ng sakit na nararamdaman niya. Ganito palang mundo na ginagalawan ni Ma'am Clara. Ibang-iba siya sa mundong kinagisnan ko sa probinsya. Bulong niya sa sarili. Pero matibay ako. Hindi ko susukuan ng mga ganitong tao. Same lang kami na nilalabas mula sa aming katawan. So paano sila nakaangat sa akin? Anthony, tara na. Let's go to the department stores to look for some clothes that would fit you. Pasosyal niyang sabi. Still pretending to be sweet sa kanya kapag silang dalawa lang ang nag-uusap at malayo ang mga kaibigan niya. Nadagdagan pang inis ni Anthony nang makita nila sa mall ang isa pang barkada ni Clara. Oh sweetie, how's my gorgeous amiga? Hiyaw ni Eliza, ang maldita niyang kaibigan since elementary days. Same question ang tinanong niya about Anthony, same answer din ang ibinigay ni Clara. Sa buong araw na yun ay naramdaman niya na out of place siya sa mga ito. Tignan na lang natin ang pagdating sa pasukan. Mayayaman nga kayo, pero sa akin ang huling halakak. Pag-graduation natin. Sabi nito sa kanyang isipan. Nag-ibang pagtingin niya kay Clara ng mga oras na yon. Kahit na may paghanga siya rito, nabalot pa rin siya ng galit dahil sa paraan ng pagpapakilala niya sa kanya sa mga barkada nito. Dahilan upang liwanagin niya ito sa kanya nung pauwi na sila. Ma'am Clara, mari po ba ako magtanong? Sabi ni Anthony. Ano yon? Sagot ng kanyang amo. Bakit po ganun ang pagpapakilala niyo sa akin sa mga kaibigan niyo? Yun ba? That was all a pretend. Siyempre ayaw ko munang sabihin talaga na niligtas mo ako at malaking utang na loob ko sa'yo. Ano po masama kung malaman nila, ma'am? Pasensya na po ah. Nais ko lang po kasing maliwanagan ng lahat. No worries. Nag-iingat lang kasi ako na baka isipin nila na alam mo na. Na ano po, Ma'am Clara? That we are in a relationship. Ay, ganun po ba?
The rest of the way ay nanahimik na lang si Anthony. Malalim ang iniisip nito. Mira pala itong kasama si Ma'am Clara. She's like a double-edged sword. Nahiwagaan ako sa pag-uugali meron siya. Kaya niya ako ilaglag anytime. Dapat akong mag-ingat. Baka kasi mabulag ako sa nararamdaman ko sa kanya. At mahulog na ako bigla sa kanyang patibong. Yun ang katapusan ng mapangarap ko. Sa kabilang banda ay sa may dinadaanan nilang tanawin, nakatingin si Ma'am Clara niya. Nagmumuni-muni rin ito ukol sa usapan nila kanina. Palabas lang ang lahat ng pakikitungo ko sa'yo. Gagamitin ka lang namin ni Papa sa pag-abot sa mga pangarap namin. Ngunit hindi ko maunawaan ang idinidikta ng puso ko ukol sa'yo. I think I'm falling for you. Kaso kailangan kong sundin ang nais ng Papa ko. As they say, blood is thicker than water. Mabilis na dumaan ang mga araw. So ka sa school opening na ng Asian School of Business Management. Hi, Clara. How was your summer vacation? Pag-uusisa ni William, isa sa mga masugi niyang manliligaw ever since na nagsimula siyang mag-aral sa school na yon. None of your business. Stay away from me. Huwag mo sirain ang araw ko. Unang araw pa lang ng school year. Galit na sagot nito sa kanya. I have to thank the stars, Ngay, for this. Imagine, ikaw ang unang dilag na nasilayan sa campus. What are the odds of that, diba? Ikaw masaya, ako naman naiinis. By the way, sino yung kasama mong unggoy? He is not unggoy. He is my papa's assistant sa rancho. At nandito siya para mag-aral kasama ko. Ano yan, bodyguard mo? Nope, di lang siya assistant ng papa ko. Boyfriend ko rin siya. What? You heard it right, William? Boyfriend ko siya. I need proof. Kailangan mong patunayan na both of you are in a relationship sa harapan ko. At anong gusto mong gawin namin? Kiss him. Tingnan ko kung kaya mong gawin ito. Nag-isip muna si Clara kung halikan nga niya si Anthony o hindi. At kung sakali, saan naman? Sa pisngi o sa lips? Kikilos na sana siya nang biglang umeksena si Ayan. Huwag na huwag mong susundin ang kagustuhan ng siraulong half-breed na yan. Sino ba siya para diktahan ka? Sabi ng LGBT na kaibigan. Hindi mo naman siya ex kasi never mo naman siyang naging syota. Mas okay pa nga itong si Pogi kesa yan sa Amerikanong hilaw na yan. Pagtataray ni Ayan habang hinahaplos ang baba ni Anthony. Yes, Ayan is right. I do not have to prove anything to you kasi there was never an us. Natawa si Anthony sa nangyayari sa harapan niya. Matitikman na sana niya ang mga malalambot na labi ni Ma'am Clara niya. Epal kasi itong si Ayan. Dahil napahiya si William, ay minabuti lang niyang umalis. Pero may iniwan itong babala kay Anthony. Anong tinatao mo dyan? Unggoy. It's not over between the two of us. May araw ka rin sa akin. Nagpanting ang tenga ni Anthony sa narinig. Papatulan na sana niya si William pero may naramdaman siyang kamay na mahigpit na humawak sa kanyang braso. Hayaan mo na siya, Anthony. He is not worth your time. Saka baka di mo siya kayanin. Mas matangkad siya sa'yo. Kawawa ka lang. Nagulan si Anthony sa narinig. Hindi niya mapagtanto kung ano talagang ibig ipihawatig ni Clara sa kanyang mga tinuran. Binaliwalaan niya lang ang mga sinabi nito. Move on ika nga. Mas mahalaga pa ang pakay niya sa eskwelahan na yun. Ang makatapos at maging isang ganap na civil engineer. Halika na, Pogi. Pasok na tayo sa unang klase natin. I'm sure malaking help ka sa amin. Tansya ko kasi ay, di ka lang gwapo kundi may brains din. Yaya ni Ayan sabay hawak sa kamay niya. Tama ka dyan, Frenchie. Dagdag naman ni Eliza, nakakarating lang nung oras. Just in time bago dumating ang teacher nila. Anthony, dito ka na lang maupo sa tabi ko. Utos ni Clara. Sinunod naman ito agad ng binata kasi syempre bukod sa amo niya ito ay may lihim na pagtingin pa siya rito. Naging makabulan ang araw na yun kay Anthony. Ang dami kasing mga bagay na naganap sa tanang buhay niya ay noon niya lang naranasan. Araw-araw ay naging ganun kaganapan sa buhay niya. Kapag may quiz sila, siyang inaasahan ng mga kabarkada ni Clara at si Clara mismo para kopyahan nila ng sagot. Nung una ay okay lang sa kanya, subalit naglaon ay naiinis na ito. Para na kasi siyang alila at naramdaman niya
na mababang uri ang tingin ng mga ito sa kanya. Anong score mo sa quiz kanina? Tanong ni Ma'am Clara niya. 90/20. Sagot nito. Ano? Bakit mas mataas ka sa akin? Hindi ko alam, ma'am. Next time dapat isipin mo na kaming nagpapaaral sa'yo. Kaya't you should never get a higher score than me. Maliwanag ba, Anthony? Mataray na sabi ni Clara sa kanya. Nainis tuloy siya sa ginawa ng kanyang ma'am. Ngunit dahil ayaw niyang pahalata ang kanyang totoong hangarin ay nanahimik na lang ito at di na nangatwiran. Sige po, ma'am. Masusunod po. Mahinahon niyang tugon sa utos ng kanyang amo. Nang mag-isa na siya sa kwarto ay nag-isip ng gagawin si Anthony. Dahil magaling ito sa math, gumawa siya ng strategy kung saan sa scores ay lalabas na mataas si Clara, pero sa bandang huli ay siya pa rin ang magbawagi. Kahit may pagtingin ako kay Ma'am Clara, ay di ako papayag na gawin niya lang akong tau-tauhan. Oo, utang ko sa kanilang scholarship sa paaralan namin pero kabayaran naman yon. Ang pagliligtas ko sa buhay niya, ibig sabihin hindi ko dapat sundin ang mga nais niyang mangyari. Bulong niya sa sarili. Kumain ka na ba, Anthony? Usisas ni Mang Mario. Hindi pa po eh. Sabayin mo na ako rito. Kumuha ka na ng plato at saluhan mo ako dito sa pansit na binili ko. Talaga po? Oo naman. Bakit sa tingin mo ba ibang pagtrato ko sa'yo tulad ni Ma'am Clara? Ano pa ibig niyong sabihin? Iho, hindi kaila sa akin ang lantarang panggagamit sa'yo ni Ma'am Clara at ang mga magulang nito. Hindi ba kapag may gusto siyang paggawa ay switch siya sa'yo at kapag nasa harapan naman kayo ng mga so-called kaibigan niya ay utusan ka niya? Opo, tama kayo. Ganyan ang klase ng pagkatao meron sila. Kaya kung ako sa'yo, mag-iingat ka. Narinig ko kasi minsan sina Don Enrique at Doña Isabel na nag-uusap. Ang sabi ng Don sa kanya, kaya kanya binigyan ng scholarship ay para gawing bodyguard ni Clara. Kapag andyan ka daw sa tabi niya ay panatag ang loob niya na safe ang unikaihan niya. Okay lang naman yun, di po ba? Sa isang punto, maganda siyang tingnan. Subalit kapag susuriin mo, isa lang ang silbi mo sa kanila. Isa ka rin lang utusan ni Ma'am Clara. Huwag mo sasabihin sa akin na nahulog ng loob mo sa kanya. Paano kung sagot ko ay, oo? Ay nako, anak. Burahin mong pangalan niya sa puso mo. Hindi siya karapat-dapat sa'yo. Pero po di ba may kasabihan tayo na ang lahat ng tao ay may karapatang magbago? Kung paniniwalaan mo yan, ay saludo ako sa'yo. Nang gabing yun ay naliwanagan ang isip ni Anthony. Tatapat naniniwala pa rin ito sa kasabihan na may chance pa naman maayos ni Clara ang kanyang pagkatao at gagawin niyang lahat para mangyari yon. Simula na mag-usap sila ni Mang Mario ay naging maingat na si Anthony. He did not believe everything that Clara is showing him. Sa kabilang banda, habang umuusad ang mga araw ay nag-iibang pagtingin ni Clara sa kanya. He has become more than a friend to her. Nawawala na sa isip niya ang dapat na papel ni Anthony sa buhay niya. Dahilan upang ang kanyang mag-grado sa mga subjects ay bumaba. Mas mababa pa sinasahan ng kanyang ama na si Don Enrique. What's happening to you, Iha? Pag-iimbestiga ni Don. Bakit ganito ang mga grades mo? Hindi ko rin alam, Papa. Ginagawa ko naman ang best ko. Si Anthony, tawagin mo si Anthony. Utos ng Don kay Myla. Agad namang kumilos ang katulong. Nang dumating ang binatay, agad na kinuha sa kanyang report card niya. Nagulantangan Don sa kanyang nakita. Straight grades na line of 9. Bulalas ng matanda. Mas mataas pang grado mo kaysa sa unikaiha ko? Paano ito nangyari, Anthony? Tanong nito na so-called bodyguard ng kanyang anak. Hindi ko rin alam, senyor. Siguro ay dahil nag-aaral po ako ng mabuti. Paliwanag nito. Alam mo ba na wala kang karapatan na magkaroon ng ganitong grades? Isa ka lang utusan. Lumabas na rin ang totoong kulay ni Don Enrique. Isa pala itong mapagmaliit na amo. Anak ka lang ng katiwala ko sa rancho. Ang mga katulad niyo ay walang karapatang umasenso sa buhay. Ano yan? Gagastusin kong pag-aaral mo para lang ipahiyang anak ko sa eskwelahan niya? Bago ka dumating, si Clara ay consistent na nangunguna sa klase niya. Lagi riyan nananalo sa lahat ng mga contest na sinasalihan niya. Then you are here.
lalagpasan mong lahat ng yon. At ang masahol pa ay, na-impluwensya mo siya to take it easy sa school. Tell me now, may relasyon ba kayong dalawa, anak ko? Doon na sumabad si Clara. Wala, Papa. Wala kaming relasyon ni Anthony. Kaibigan ko lang siya. Ganun naman pala eh. Since kaibigan mo siya, at utusan na rin, dapat ay tinutulungan kanyang mas tumaas ang grado kaysa sa kanya. Tama ba ako, Anthony? Opo, senyor. Magaling. Alamin mo ang lugar mo sa pamilyang ito. Sa susunod na markahan, kailangan makita ko na mas mataas ang grades ni Clara kaysa sa'yo. Galit na utos ng Don sa kanya. Kapag din nangyaring sinasabi ko, maaari ka nang umuwi sa probinsya at doon ka na magpatuloy ng pag-aaral mo. Maliwanag ba? Opo, senyor. Sige, umalis ka na sa aking harapan at mag-uusap pa kami ng anak ko. Habang paalis siya ay nasulyapan niyang tumutulong ang mga luha sa mata ni Clara. Sa anong kadahilanan ay hindi niya nanais malaman pa. Ang mahalaga ngayon sa kanya ay ang tuparin ang nais ni Don Enrique upang may pagkakataong siyang matapos sa pag-aaral. Mula ngayon ay wala muna akong pakialam sa dadarama ko sa iyo, Clara. Masakit ang masalita na binitahan ng papa mo. Tutulungan kita na makuha ang mga grades na gusto niya. Subalit gagamitin din naman kita sa aking pagnanais na maabot ang aking pangarap. Ito ang kaisipang itinanam ni Anthony sa kanyang isip hanggang sa marating nila ang araw ng kanilang pagtatapos. Clara became the valedictorian and Anthony the salutatorian. Ngayon tapos na sila sa high school ay lantaran niya nang ipinahayag ang kanyang nararamdaman sa amo niya. Congratulations, Clara. Bati niya rito. Congratulations din, Anthony. We made it. Sagot niya. Meron sana ako yung pagtatapat sa'yo. At ano naman yun? Ngayon na tapos na tayo, siguro naman ay maaari na kitang ligawan. Ligawan? Sure ka ba yan sa sinasabi mo? Oo, siguradong sigurado ako sa nararamdaman ko sa'yo. Sa tingin mo ba, nababagay ka sa akin? Anak ka ng katiwala lang namin sa rancho at ako naman ay anak ni na Don Enrique at Doña Isabel. Mahal kita, Ma'am Clara, at yan ang dinidikta ng puso ko. Well, wala akong pakialam dyan sa sinasabi ng puso mo. Siguro kung noon ka pa nagtapat sa akin ay sinagot kita. Pero ngayon na wala ka ng silbi sa akin. Aaminin ko, minahal kita noon. Hinangaan kasi kita dahil iniligtas mo ako. Gulong-gulong ang isip ko kasi di ko alam kung alin ang susundin ko. Ang papa ko o ang puso ko na ang laman ay ikaw. Hindi mo na ba maibabalik ang nakaraan? Tanong ni Anthony. I'm sorry. Ibaling mo na lang sa ibang pagtingin mo. Iniwan ni Clara si Anthony na luhaan sa tabi ng stage. Dapat sana'y masaya siya sa araw na yon tulad ng kanyang mga magulang dahil nakatapos siya sa high school. Subalit nabalot ang kanyang puso ng dalamhati dahil binasted siya ni Clara. Bagamat binasted siya ni Ma'am Clara ay nagpatuloy pa rin siyang maglingkod kay Don Enrique. Ngunit ang pagtitinginan nilang dalawa ay di tulad ng dati. Tinupad ng Don ang pangako niyang papatapusin niya ito ng college. Duman ang mga taon. Inakala niya na wala ng pagkakataon pa na mapalapit siya kay Clara. Hanggang sa isang trahedyang naganap sa buhay ng pamilya ni Don Enrique na magpapabago sa lahat. Sunog! Sunog! Nasasunog ang mansyon! Sigaw ng mga katulong. Andun sina Anthony at mga magulang niya nang maganap ito. Dahil kaarawan niya ni Don Enrique at kinakailangan sila upang tumulong sa pagsisilbi sa mga bisita. Tumawag kayo ng bubero. Huwag niyo nang antayin na lumaki pa. Palao ni Doña Isabel. Si Clara, nasan ang unika iha ko? Sigaw ni Don Enrique. Noon nila nalaman na natrap pala ito sa kanyang kwarto. Nagpaalam siya kanina na magpapalit ng damit bago mangyari ang sunog. Nasa kwarto siya. Nasa kwartong anak ko. Nang marinig ni Anthony ang tunuran ng Don, ay kumilos agad ito. Hindi niya na iniisip kung ano man ang alitan meron sila noon, sapagkat sa kanyang puso ay mahal pa rin niya ito. At ang mahalaga ay mailigtas niya ito mula sa kapahamakan. Ma'am Clara! Ma'am Clara! Andyan po ba kayo? Andito ako. Andito ako. Mihinang palahaw nito. Inikot ni Anthony ang kanyang paningin sa paligid. Hinahanap niyang
pinanggalingan ng tinik. Nang matiyak niya kung nasan si Ma'am Clara, sumigaw ito upang ipaalam na papalapit na siya. Andiyan na po ako. Huwag na huwag po kayong gagalaw. Antayin niyo lang po ako. Mungkahin ng binata. Sige. Pero dalian mo kasi. Tansyakway, bibigay ng kesame sa tapat ko. Sagot nito. Opo ma'am. Paniniguro ni Anthony. Ilang saglit lang ay, nasa tapat na ng kwarto ng Ma'am Clara niya. Umatas siya upang sipain ang pintuan. Ma'am Clara, nasa harapan na po ako ng pintuan. Lumayo po kayo dahil sisipain ko ito. Naintindihan ko. Matapos bumagsak ang pintuan ay pumasok na si Anthony. Nagtakip siya ng panyo upang di niya malanghap ang usok. Nasa isang sulok si Clara, inaabangan ng pagdating niya. Tara na ma'am, kailangan na nating umalis. Utos ang binata habang inaalalaya ng kanyang senyorita. Tinanggal ni Anthony ang panyo na nakatakip sa ilong niya at ibinigay ito kay Clara. Itakip mo muna ito ma'am. Malalanghap niyo kasi ang usok habang papalabas tayo. Salamat. Nasa kalagitnaan sila ni Clara nang mahulugan sila ng nagbabagang kayo na naging sanhi ng pagkasunog ng balat nito sa likod. Ah! Hiyaw nito. Clara, okay ka lang ba? Tanong ni Anthony na nag-aalala sa kalagayan nito. Bago pa man sila makarating sa hagdanan ay nahimatay na si Clara. Walang choice si Anthony kundi buhatin ito hanggang sa tuluyan niya itong mailabas sa nagliliyab na mansyon. Nagpalakpakan ang lahat ng matanaw silang dalawa. Nilapitan sila ng medic na nandun at kinuha mula sa kanya si Clara. Nilapatan agad nila ito ng paunang lunas. Nasunog ang balat ni Clara sa likod. Nasunog po. Paalala niya sa mga manggagamot. Huwag kang mag-alala, iho. Kami nang bahala. Nagtiwala naman ito sa kanila. Hinayaan na lang niya ang mga ito. Salamat, iho. Muli mong pinatunayan na ikaw ay isang bayani. Sabi ni Don Enrique sa kanya. Ngunit hindi yun pinansin ni Anthony. Sa halip ay, lumapit ito sa kanyang mga magulang. Okay ka lang ba, anak? Tanong ni Mang Oscar. Ayos lang po ako, tay. Bagod lang. Pagkasabi nun ay bigla na lang itong bumagsak sa harapan ni Aling Joy. Anak ko, tulong! Paghingi ng saklolo ng ina niya. Agad namang lumapit ang dalawang medic. Dinala na sa malapit na ospital sina Clara at Anthony. Sumunod naman sina Don Enrique at Doña Isabel. Sumakay na kayo sa amin. Utos ni Don Enrique sa magulang ng binata. Huwag na po sir, nakakahiya po. Sabi ni Mang Oscar. Halina kayo. Niligtas na Anthony si Clara. Kaya ituring nyo na lang na pasasalamat ko ito sa inyo. Pangungulit ng Don. Sige po. Pagpahig ng mag-asawa. Bilisan mo, Mario. Kailangan nating makarating agad sa ospital. Utos ng Don. Okay po, sir. Sa S. Creek Hospital dinala ang dalawa. Agad na nilapatan ng lunas si Clara. Kasi siyang nasa critical na kondisyon. Nagtamo kasi ito ng 3rd-degree burns sa likod. Samantalang si Anthony ay nakarecover matapos makapagpahinga. Kayo po bang magulang ng pasyente? Usisa ng attending physician kina Don Enrique at Doña Isabel. Opo, Dok. Kailangan na mag-undergo ng skin grafting ang anak niyo. Sino po sa inyong pwedeng mag-donate? Narinig ni Anthony ang sinabi ng doktor. Ako po. Ako na lang po. Sagot niya. Anak, baka hindi mo pa kaya. Pagpigil ni Aling Joy. Kaya ko na po. Pagpupumilit ng binata. Kung siya po ang donor ay kailangan na siyang itest sa laboratory. Dapat malaman po natin agad kung compatibility sila. Mungkain ng doktor. Sige Anthony, sumunod ka na sa nurse. Utos ni Don Enrique. Nagsimula agad ang mga laboratory test. Maya't maya lang ay nasa operating room na sina Clara at Anthony. Masala ng operasyon na yon kasi kapag nagkamali ang doktor ay maaring magkaroon ng infection si Clara. Something na ayaw nilang mangyari. 5 oras ang inabot bago matapos ang skin grafting. Successful po ang operation. Out of danger na po ang mga pasyente. Pagbabalita ng attending physician sa mga magulang ni Clara at Anthony. Masayang mga ito. Nasa recuperating room ng mga ito. Pagkaraan ng ilang araw, na-discharge si Anthony
Samantalang si Clara ay naiwan pa kasi masala ng kondisyon nito. Okay ka na ba anak? Paniniguro ni Aling Joy. Opo inay, ang mahalaga sa akin ay gumaling na si Clara. Sabi nito sa inay niya. Ngumiti na lang si Aling Joy, naintindihan niya kasi ang nararamdaman ng anak. Duman ng ilang buwan, sa wakas ay nakauwi na si Clara sa mansyon. Salamat naman sa Diyos at magaling ka na anak, sabi ni Doña Isabel. Sumasakit pa ang likod ko, Mama. Wika ni Clara. Normal lang yan, Iha. Give the skin grafting time to heal. Andito lang kami ng papa mo para alalayan ka. Paniniguro niya. Tumango na lamang si Clara. Makaraang 3 taon matapos ang insidente ay nasa kolehiyo na si Anthony. Patuloy pa rin ang suporta ni Don Enrique sa pag-aaral niya. Kumuha siya ng kursong Civil Engineering sa pamantasan ng Pilipinas at si Clara naman ay tourism ang napili niya. Consistent din si Lister ang binata. Dahil doon ay agad itong nakapasa sa board exam. Nagdesisyon na mag-abroad ito, bagamat labag ito sa kalooban ng mga magulang niya. Sigurado ka na ba dyan sa pasya mo? Tanong ni Aling Joy. Opo inay, ito lang ang alam ko na. Baka pagpabago ng antas ng buhay natin. Aasenso tayo pagbalik ko. Pangako nito. Kung yan sa tingin mong tama, susuportahan ka na lang namin. Sagot ni Mang Oscar. Salamat sa pag-unawa, Itay. Wika ng binata. Oops, may break muna. Gusto mo ba ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Tag-apply sa London si Anthony. Doon siya nagpakadalubhasa sa pagiging ininyero. Ang kumpanyang napasukan niya ay isa sa mga magaling na building contractors sa Europe. Nang mapansin ang kanyang angking kahusayan ay kinuha siyang business partner ng mga ito. Tumas ang kinikita ni Anthony dahil mas hinop ito, agad-agad na yumaman ng binata. Ngayon ay kinilala niya siyang isa sa mga up-and-coming na Pinoy na bilyonaryo sa Asia at Europe. Na-feature pa nga siya sa Forbes magazine, ang respetadong magazine ng mga mayayaman. Engineer Anthony, the columns are ready to concrete pouring. Report ng foreman niya sa kanya. Go ahead as scheduled. Medyo nadidelay na tayo kaya we need to hustle. Bili niya. Copy, Engineer. Isa ito sa mga prime projects ni Anthony sa Europa. Kinuha siya ng London government para sa paggawa ng Olympic Stadium nila. Ang tawag nila dito ay the London Grand Arena. Ayusin yung concrete pouring para maabot natin ang tamang strength. Pahayag ni Anthony. Okay, sir. It took 3 months para mabuang istruktura. In time lang sa opening ng 2028 Olympics. Excellent work, Engineer Anthony. Bati ng presidente ng London. I didn't expect it to be this beautiful. For that, you and your employees will receive a healthy bonus from our government. Thank you, Mr. President. Sagot ng binata. Matapos ang turnover ng London Grand Arena, ay pinagbakasyon muna niya ang kanyang mga employees. Samantalang nanatili naman siya sa London upang mamasyal. Isang gabi, habang nakasakay siya sa kotse niya pauwi sa bahay niya sa syudad, nakareserve siya ng email mula sa alma mater niya noong high school. Ina-anunsyo nito ang magaganap na reunion ng batch nila. Natuwa si Anthony sa natanggap na balita. Alam niya kasi na pag-uwi niya sa Pilipinas para dito ay may posibilidad na magkita sila ni Clara. Clara, you have got to do better than that. Utos ng Amerikanong photographer na kumukuha ng larawan niya para sa isang magazine. Sorry, I am just a bit distracted right now. Sabi niya. Do you need a break to gather yourself? Yes, that would be good. Okay then. Guys, let's all have an hour break. Be back at 3. Utos niya sa kanyang matauhan. Thank you, Rich. Wika ni Clara sa photographer. Tara na muna sa malapit na coffee shop, ate. Kailangan kong uminom ng kape para makafocus ako. Utos nito sa kanyang assistant. Okay po, ma'am. Sagot nito sa amo.
Dahil ang iba pang bag niya na naglalaman ng kanyang mga necessities ay sinamahan niya si Clara sa nais nitong puntahan na restaurant. Malapit lang naman ang naturang shop sa lugar ng photoshoot, kaya't hindi magiging problema ang pagbalik nila rito. Hindi po sa nangiilam ako, ma'am. Bakit po wala kayo sa sarili niyo kanina? Tanong ng assistant niya habang umiinom sila ng kape. May dumating kasi na email ukol sa aming high school reunion. Nag-iisip ako kung pupunta ako o hindi. Paglalahad nito. Kailan po ba yan, ma'am? Sa katapusan ng buwan. O di ba po? Tapos ng contract niyo this week? Ibig sabihin babalik na po tayo sa Pilipinas. Paalala ng ate niya. Oo, nasa Pinas na tayo nun. Ano pong problema? Ayaw niyo po bang pumunta? Gusto ko syempre. Andun kaya ang mga barkada ko na matagal ko nang hindi nakita. Ano pong pumipigil sa inyo? Makulit na tanong nito sa amo. Kailangan ko pa bang sagutin yan? As in, ipaliwanag sa'yo why I'm not going? Mataray niyang sabi. Nagtatanong lang naman po ako, ma'am. Malumanay na tugon nito. Sige, baka sabihin mo na masama mo akong amo. Sasagutin ko ng tanong mo. Nag-alinlangan akong pumunta kasi baka magkita kami ni Anthony. Sino yun, ma'am? Siya ba yung sinasabi nilang manliligaw niyo na ayaw niyong sanang basta din tinuloy niyo pa rin kasi naiinis kayo sa kanya? Oo, siya yun. Bakit nga ba niinis kayo sa kanya? Kasi hindi niya pinapansin ng mga pasaring ko sa kanya. Alam ko naman na same kami ng nararamdaman. Pero napaka-torpe niya. Kung kailan graduation day namin, saka siya magsisimula palang manligaw sa akin. Napakasaklap naman pala ng love life niyo, ma'am. O now, naalam mo na. Itikim mo na lang ang bibig mo kapag tinatanong ka ng photographer o ng kanyang staff kung bakit wala ako sa focus kanina. Sabihin mo na lang na masamang pakaramdam ko. Sige, Ma'am Clara. Pagsang-ayon ng assistant niya. Matapos ang isang oras ng break ay bumalik na ang dalawa sa photoshoot. Tulad ng inasahan ni Clara, inusisa sa kanyang assistant bakit parang wala siya sa kanyang sarili kanina lang. Sinagot lang ng assistant ang tinuro sa kanya ng amo niya. Pupunta ba ako o hindi? Kapag nagkita kami, anong reaction ko dapat? Bulong niya sa kanyang sarili. You have to go, Clara. If Anthony notices na wala ka dun, it could be the end of a relationship that should have been. Sabi ng konsensya niya. Sige, pupunta na nga ako. Bahala na kung makita ko si Anthony dun. Sigurado naman ako na hindi siya as successful as I am now. Nang matapos ang kanyang contract ay umuwi na nga ng Pinas si Clara. How was your modeling stint sa Americana? Tanong ni Don Enrique. Okay lang naman po pa. I had a wonderful time po doon. That's great to hear. So kailan ang susunod na project mo? Next month pa po siguro. I think I need a break po. Medyo napagod po kasi ako sa last na ginawa ko. Tama yan, Iha. Useless ang masyadong mapagod. Sige ka, malasyang kanya agad. Mungkay ni Doña Isabel. You need some beauty rest. Every now and then. Dagdag pa nito. Ano kaya kung pumunta ka muna sa Boracay? Magandang ideya yan, ma. But I guess I would have to do that after ng high school reunion namin. High school reunion? Opo, ma. Nag-email po kasi sa akin ng high school na may batch reunion daw kami sa Stargate Hotel. That sounds interesting. So, are you going? Oo naman po. I would not miss it for the world. Paano kung andun si Anthony? Okay lang po. Past is past. Hindi na po ako apektado ng nangyari sa amin. Besides, sino ba siya para iwasan ko? He's just a boy na binasted ko nung high school days ko. Alam mo, Iha, it looks as if hindi yun talagang nararamdaman mo para sa kanya. May itinatago ka sa akin. Naman. Call it motherly instinct. It seems kasi na may feelings ka pa para sa kanya. Napilit mo lang binabaliwala dahil na late na nung niligawan ka niya. Ma, if I have feelings for him, di sana nung high school pa lang kami, sinagot ko na siya. He was just one of those pesky boys na nanggulos ng buhay ko. Ipaalala ko lang ha, dahil sa pagmamahal niya sa iyo ay naras niya ang buhay niya para mailigtas ka dun sa sunog. Kasalanan niya yun, ma, kung napahamak siya while doing that. Nobody asked him naman to do that during that time.
Iha, guys like him are rare nowadays. I guess, ang reunion nito ang alignment ng inyong stars. Malay mo after this event ay, mabalitaan ko na kayo na. Panunukso ng mama niya. Hindi mangyayari yun, ma. Mark my word. Oops. As your Lola loves to say, huwag mong salita ng patapos cause she never knew what will happen next. Hay nako, ang dami mong alam na drama, ma. Sige po, iwanan ko muna kayo dito sa salas. Akit lang po ako sa kwarto ko para magpahinga. Sige anak, sana ay mapanaginipan mo si Anthony. Dagdag nito habang pumapanaog ng stairs si Clara. Ma, hindi yan mangyayari. Matagal na nakaidlip si Clara. Malayo kasi ang bansang pinanggalingan niya. Nagising lang siya nang biglang tumunog ang kanyang phone. Hello Clara? Tanong ng caller sa kabilang linya. Who's this? Si Ayan ito, Frenchie. Sigaw ng tumawag. Ikaw pala. It's been a while since nagkausap tayo ah. Oo nga eh. Busy kasi ako masyado sa mga modeling stints ko. I have been in and out of the country the past 6 months. Pagkukwento nito. Dako friend ha, nabalitaan ko na isa na pala sa mga sought after model sa Amerika at buong mundo. Supermodel material ka daw. That's true. Kaya mas lalong mahirapan ang mga boys na manlikaw sa akin. Speaking of boys, have you heard na Anthony is in town? Pupunta daw ito ng high school reunion natin. To tell you the truth, friend, wala naman akong pakialam if he will dare. He is just a part of my past. There. Nasa-sense ko na nagsisinungaling ka sa akin. Ramdam ko na may pagtingin ka pa rin sa kanya. Wala akong nararamdaman para sa kanya. Kahit kailan ay, di nagkaroon ng puwang ng katulad niyang lalaki sa puso ko. Okay, if you say so. Basta kapag ayaw mo na sa kanya, ibalato mo na lang siya sa akin. Ngayon pa lang, iyong-iyo na siya. Go to go, Frenchie. Did to take my meal. And do some exercise para maging fit ang katawan ko. Alright, Clara. See you at the reunion. Paalam ni Ayan. Maraming sa mga taong nakapaligid sa kanya ang nagsasabing mahal pa rin niya si Anthony. She keep on denying it, subalit naniniwala sila na nagsisinungaling ito. Ano kayang gagawin ko para maramdaman nila na I never loved him? Bulong niya sa kanyang sarili. Hindi nga ba? What if ligaw niya ako ngayon? Itong gumugulo sa isip ni Clara habang nakahiga siya sa kama. Mom? Mom? Kakain na daw po kayo. Sabi ng papa at mama niyo. Okay ate, pakisabi na bababa na po ako. Masusunod po Ma'am Clara. Samantala, kakarating lang ni Engineer Anthony sa Ninoy Aquino Airport. Ang una nitong ginawa ay bumili ng mga pasalubong para sa mahal niyang magulang. Naging habit niya na yun. Ganyan magmahal ang binata. Alin kaya dito ang mainam na iregalo ko kay inay? Halos na sa kanya na kasi lahat ng uri ng designer's bags. Tanong niya sa kanyang isip habang tumitingin ito sa hilera ng mga bags sa Gucci. Ano naman ay bibigay ko kay Tay? Ang hilig lang naman nun ay mga bayo. The last time cowboy hat. Ang pasalubong ko, ito na lang atang boots. Dagdag niya. Dumiretso na siya sa coffee shop as usual. Nag-order siya ng cappuccino. Tulad din ni Clara ay napapaisip din siya kung itutuloy niya ang balak na pumunta sa batch reunion nila o hindi. Baka kasi magkita sila doon ng babaeng bumastid sa kanya nung high school. Ngunit may mga kaibigan siya doon na matagal niya nang di nakikita. Hindi niya dapat hayaan na guluhin ni Clara ang isip niya. She's just someone from his past. Anak, kailan ka umuwi? Gulat na tanong ni Aling Josie. Kanina lang po. Hindi na po ako nagpasabi na sundin niyo ako kasi alam ko na po na busy kayo ni Itay sa negosyo natin. Sagot niya si inay niya. Ah, okay. Kumusta naman ang biyahe mo? Nakakapagod nga po. Oh, kumain ka na ba? Gutom na nga po ako, inay. Ay nako, sige mauna ka na sa hapagkainan at nang matikman ang sinigang na baboy na niluto ko. Wow, tamang-tama pa lang dating ko. Paborito ko ang niluto niyo para sa hapunan. Hindi ko nga maintindihan kung bakit ito hinanda ko. Baka alam ni Lord na darating ka ngayon sa bahay. Kaya binulong niyang sinigang na baboy nung nag-iisip ako kung anong ulam natin ngayon. Pabiro na wika ni Aling Joy. Si Itay nga po pala.
Ayun, andun sa shop natin. Siya daw ang magsasara kasi mag-inventory pa siya. Ganun po ba? Antayin na lang natin po siya para sabay na tayo ni na Itay at bunso na kumain. Okay anak. Teka, ano palang dahilan at umuwi ka agad matapos ang project sa London? Usisa ng inay niya. High school reunion po kasi namin sa katapusan ng buwan. Ganun ba? O di ba yun ang school kung saan kayo nag-aaral ni Ma'am Clara mo? Opo, pero hindi naman po siya ang dahilan. Bakit ako pupunta? Andun din naman ang mga kaibigan ko. Sigurado ka na ba na naghilom na ang sugat na ginawa niya? Nung nagsabi ka na niligawan mo siya, ay binasted ka niya agad? Wala na sa akin yun, inay. I do not blame her naman for doing that. Kasi naging torpe rin naman ako. Ngunit anak, bilang inay mo, mali pa rin ang inasal niya. Hayaan niyo na siya, inay. Tapos na po yun. Nang dumating si Mang Oscar, ay naghapunan ng 4 kasama si Bunso. Matapos nilang kumain ay, inayin ng itay niya si Anthony upang mag-usap tungkol sa kinabukasan niya. Nagtimpla ito ng kape kasi alam niya na paborito yun ng anak niya. Tara Anthony, kape muna tayo. Yaya nito habang umupo sila sa Rattan Garden set na nasa veranda ng kanilang mansyon. Wow, kapeng Batangas ata ito itay. Oo anak, may pag-usapan po ba tayo? Paano mo nalaman? Naalala ko kasi noon, kapag may seryoso ka sa akin ay, nagkakapi ka. Kabisado mo nga ako. Tawa ni Mang Oscar. Meron lang sana akong nais linawin. Ano po yun? Yaman din lamang na nagawa mo ng pangako mo sa amin ng inay mo. Panahon na siguro para iusin mo rin ang buhay mo. Tungkol po ba ito sa paglagay ko sa tahimik? Tama ka Anthony. Hindi na kami bata ng inay mo. Gusto na rin naming magkaapo. Wala namang problema itay. Kaso hindi ko pa natatagpuan ng babaeng pakakasalan ko. Uwe, meron na diba? Nung nasa high school ka pa kasama mo siya. Kaya lang yung mga panahon ay mag-iba kayo ng estado sa buhay. Kaya naalangan kang magtapat. Si Clara po ba ang tinutukoy niyo? Oo anak, alam namin na pangalan rin niya ang nakaukit siya sa puso mo. Inaamin ko itay, mahal ko pa rin siya. Ang hindi ko lang alam ay kung handa niya na akong tanggapin. Ngayon na, isa na ako matagumpay na bilyonaryong ihenyero. Naniniwala ako Anthony, na kapag ang dalawang puso ay itinakda, magkalayo man sila ng maraming taon, ay gagawa at gagawa ng paraan ng tadhana upang magkatagpo silang muli. May katwiran ng itay niya. Ito nga't gumalaw ang tadhana. Magkakaroon sila ng high school reunion. Tama po kayo dyan, itay. Sana sa pagdalo ko sa batch reunion ay muling magkatagpo ang landas namin ni Clara at may ayos ko kung ano man ang maling nangyari nung nakaraan. Kaya mo yan anak. Doon natapos ang usapan ng mag-ama. Nagpaalam na si Anthony upang magpahinga. Naiwan naman si Mang Oscar na nakatingala sa langit. Ipinagdarasal niya sa may kapal na sanay magkaayos ng anak niya at si Clara para si katatahimik ng kanilang mga puso. Sa wakas ay dumating ng araw ng kanilang batch reunion. Ginanap ito sa isa sa mga mamahaling hotel sa bansa. Ilan sa mga officer ng batch reunion committee ang nakaupo sa registration table. Anthony? Ikaw ba yan? Engineer Anthony? Bati ni Edward sa kaibigan na ilang taon na rin niyang di nakikita. Edward, ang sikat na fashion designer from London. Kumusta ka na? How's life? Usisa ng kaibigan niya. I'm okay. Eto single pa rin ngayon. Sagot niya habang pumipirma ng guest list. So, gaano katagal mong planong magstay na single? Until I find the right woman for me. Mukhang kilala ko na yung tinutukoy mo ah. Pabirong sabi ni Edward. Alam mo naman na siyang first love ko. Well, Engineer Anthony, I guess luck is on your side tonight. Kasi andito na siya. Kararating lang niya kanina. Pagbabalita ng LGBT na kabatch niya. Igala mo na lang yung paningin mo pagpasok mo sa entertainment hall ng hotel na ito. And I'm sure makikita mo agad siya. Ngumiti na lang si Anthony sa tinura ng kaibigan. Excited siya na muling masilayan ng high school crush niyang si Clara. Yes, si Clara na anak ng pamilyang pinagsilbihan ng kanyang mga magulang. The very same Clara whom he saved mula sa malaking kiyan
nang i-donate siyang balat niya sa hita para makagawa ng skin grafting sa kanyang nasunog na likod. Siya rin ang Clara na nambasted sa kanya when they were in high school after na mag-propose siya ng pagmamahal rito. Engineer Anthony, nakabalik ka na pala ng Pilipinas? Usisa ni Emily, isang batchmate niya na may lihim na pagtingin sa kanya. Oo, kakatapos na kasi ng project ko sa London, kaya nag-decide ako na mag-take ng break para naman makapagpahinga. Hardworking ka pa rin pala hanggang ngayon. Puna nito. Hindi naman. Ito lang kasi ang nagpapasaya sa akin ngayon. Ikaw kung sinagot mo ako nung niligawan kita during our high school days, edi sana araw-araw kang maligaya sa piling ko. Malandi nitong sagot. Sige, medyo naahaw ako. Pupunta muna ako sa bar para uminom. Sabi nito kay Emily upang makaiwas siya sa panunukso nito. Nang nasa bar na si Anthony ay umorder na siya ng kanyang favorite drink, Scotch on the rocks. This is the life. Bulong niya sa sarili. Siguro naman hindi na ako pagtatawan ng mga batchmates ko. Kasi isa na akong bilyonaryong inhinyero. Salamat sa tulong ng nasa taas. Nagawa kong pagtagumpayan lahat ng pagsubok sa buhay ko. Dagdag niya pa. Bartender, isang ang margarita. Order ng isang pamilyar na boses para kay Anthony. Bigla itong lumingon sa direksyon ng pinanggalingan ng tinig. Nagulat ito sa kanyang nakita. Si Clara, ang kanyang first love. Katabi niya ngayon sa bar. Hi there. Bati niya rito sa minang boses. Clara? Clara Santillan, right? Paniniguro niya. Yes, it's me. Paano mo ako nakilala? Do I know you from somewhere? Tanong nito sa kanya. Anthony. Anthony Bernabe, from high school. Ay, ikaw pala. Hindi kita nakilala. Ang laki kasi ng pinagbago ng itsura mo. Kumusta ka na? It's been a while since I saw you. Eto, isa na akong modelo ngayon. Pagyayabang niya. You haven't changed. You're still as gorgeous as ever. Thank you. Well, I have to go. Hinahanap na kasi ako ng friends ko. Okay. Wika ni Anthony. Nagkunwari lang pala si Clara. The truth is, nung nag-uusap sila ni Anthony ay gustong-gusto niya nang umalis sa bar. Ang tagal kasing gawin ng bartender ang margarita niya. Kaya't wala siyang nagawa kundi ang magpanggap na mabait. Tinerve na kausapin niya ako. Tili niya habang papalapit sa mesa nilang magkakaibigan. What's wrong, girl? Tanong ni Barbara. Can't you believe it? Andito si Anthony na yun. The very same guy na stalker ko nung high school. Pagbabalita niya. Si Anthony Bernabe? Paglilinaw naman ni Lychel. Yes. Siya. Oh my Clara. You're one lucky girl. Dagdag pa nito. At bakit naman? Bulyaw nito sa kaibigan habang nakataas ang kilay niya. Haven't you heard? Isa siya sa mga sought after bachelors sa buong mundo. Pahayag ni Lychel. Niloloko niyo lang ata ako Gusto niyo lang na mag-guilty ako sa mga pinaggagawa ko. Sagot ni Clara. No, totoong sinasabi ni Lychel. Anthony is not the same guy. Nakaklase natin mula sa high school. Paliwanag ni Barbara. At paano naman na ibang Anthony na ito? Pag-uusisa ni Clara. Isa na siyang bilyonaryo na inhinyero, my dear. Pahayag ni Barbara. Go ahead. Tignan mo ang kanyang mga social media accounts. Utos pa nito. Tama nga ang mga kaibigan niya. He is not the same Anthony Bernabe back then. Sabi niya sa kanyang sarili. Dahil sa nalaman ay, bigla na lang nagising ang natatagong damdamin para sa binata. Mas lalo itong sumidhi nang madiskubre itong lihim na magpapaalala sa kanya tungkol sa nakaraan. Something that would make her understand kung anong uri ng pagmamahal meron si Anthony para sa kanya. Nanunay, gusto na sana niyang iaalik sa kanya when they were still in high school. Magandang gabi, batchmates. Nes po sana naming ipaalam na magkakaroon po tayo ng reunion king and queen. Sabi ng presidente ng kanilang batch na si Edward. Kaya kung may nais po kayong i-nominate, please click the link we sent on our messenger group chat. Hanggang 11:30 lang po ang botohan. You only have 3 hours to do this.
Dagdag pa nito, upang magkaroon ng malaking chance ng kasama ni Anthony ang first love niyang si Clara, naghanap si Edward ng mautusan para mag-dominate sa kanilang dalawa. Habang lumalalim ang gabi, isang programang inalay ng batch nila para sa kanilang beloved teachers. Pinarangalan nila ang mga ito at binigyan ng regalo. Isa sa mga nag-donate kay Engineer Anthony Bernabe ang nagbigay ng tig 25,000 sa mga ito. Hindi rin nagpahuli si Clara na mag-donate ng tig 15,000 sa mga teachers nila. Buong gabi ay nag-asara ng dating mag-amo hanggang sa dumating na nga ang oras upang basahin ang nanalong reunion king and queen. Batchmates, nasa akin na po ang resulta ng balota. Excited the wika ni Edward. Handa na ba kayong malaman kung sino ang ating reunion king and queen? Tanong nito sa mga nag-aabang na batchmates niya. Oo. Sabay-sabay na sigaw ng mga ito. Ito na, ang ating reunion queen ay walang iba kundi si Clara Montenegro. Hiyaw ng lahat. Kasama na doon si William Johnson, ang Phil-Amyang manliligaw noon. That's my girl, bro. Look how gorgeous she is in that dress. How I love to have her all by myself tonight. Pagmamayabang ni William. You're going to get her, bro, because you're going to be the reunion king. Pambobola ng isa niyang kabarkada. Nagpatuloy si Edward sa kanyang announcement. At ang ating reunion king ay walang iba kundi si... Drumroll please. Engineer Anthony Bernabe. Tagulat ang lahat sa naging resulta ng balota. No man, I should be the king. Pagwawala nito habang umakyat si Anthony sa stage. Dahil hindi niya matanggap ang pagkatalo. Agad niyang sinugod ang binata at hinila niyang suot nitong coat and tie na naging saninang pagkapunit nito. Nagulat si Clara sa nangyayari. Wala siyang magawa kundi ang panuorin lamang ang dalawang lalaki na nag-aaway ng dahil sa kanya. Natapos ang kaguluhan ng inawat sila ng iba nilang lalaking batchmates na andon. You're disgrace to this batch. Get out of here. We don't need you. Galit na sabi ni Edward kay William. You and your kind do not deserve to live here, in our country. Dagdag pa niya. We're not done. We're not done. Sigaw ng Amerikano kay Anthony. I'll be waiting for you. Anytime. Anywhere. Sagot naman ni Anthony. Nang makalman ng lahat at nailabas na ang nanggugulong batchmate nila, pinagtuunan naman ni Edward ang pansin ng kaibigan. Okay ka lang ba, Anthony? Tanong nito. Oo, Edward. Lumapit naman si Clara sa kanya. Anthony, punasan ko na yung dugo mo sa bibig. Once again, iligtas mo na naman ako. Nasaktan ka ba? Paano yan? Napunit ng coat at pati ang pantalon mo. Wala ito, Clara. Alam mo na, I will do everything for you. Sinubukan ni Anthony na tumayo, pero natumba ulit ito. Doon na nakita ng peklat sa likod ng kita nito. This brought back the memories about sunog sa nangyayari sa kanilang mansion years back. Her papa kasi never mentioned kung kanino galing yung skin graft na nilagay sa likod niya. Ang naalala lang niya ay ang mukha ni Anthony, ang last na nakita niya bago siya nawala ng ulirat. Ikaw bang nagbigay ng skin graft nung nagkaroon ako ng 3rd-degree burn sa likod ko? Usisa niya sa binata. Oo, ako. Ganyan kita kamahal, Clara. Sasagot pa sana si Anthony nang bigla na lang siyang hinalikan sa lips ng dalaga. Iyon ang kasagutan niya. Kung pwede maging sila. What started as a fairy tale romance between a poor boy and a rich girl ended up in a wedding at the Cathedral Basilica of the Immaculate Conception. Ikinasal si Engineer Anthony at fashion model Clara Montenegro. Same din na unang nagkilala sila sa rancho. Ang araw ng unang iniligtas ni Anthony si Clara mula sa kapahamakan sa pagsakay sa kabayo. Mabuhay ang bagong kasal! Mabuhay ang bagong kasal! Sigaw ng mga tao at bisitang naroon. Sa isang sulok ay umiyak si Aling Joy. Masaya ito na sa wakas ay nakamit na ng anak niya ang inaasam-asam na pag-ibig. Habang si Don Enrique naman ay tahimik na nakamasid sa unikaihan niya. Now she is the wife of the man who has been her hero. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli.
Shoutout nga pala kay Helen Castro. Ang sabi niya ay, ang ganda ng storyang ito. Kahit na mahirapan ang kapatid niya, sinisika pa rin niya matustusan lang ang pag-aaral ng kapatid niya. Maraming salamat! Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.